Magandang araw mga Lods! Muling nabawi ng tinalo ni Casimero na si Philippus Ngitumbua ang kanyang WBO Global Super Bantamweight title noong Sabado, August 16, 2025 nang talunin niya ang undefeated at may perfect na record na 10 wins, 10 knockout na si M. Solisi Suma ng South Africa. Ninockout ni Ngitumbua si Suma sa ika-6 na round sa pamamagitan ng 1-2 combination kung saan plumakda sa sahig si Suma sa lakas ng patama ni Ngitumbua. Dahil dyan, 3 sunod-sunod na knockout ang itinala ni Philippus sa uling laban niya. Kasama na dito yung first round knockout niya kay dating world champion Japanese fighter Yukinori Oguni. Hindi pa rin nga nakaka-move on itong si Ngitumbua sa pagkatalo niya kay Janriel Casimero at muli nitong hinamon ang angas ng Pinas. Willing daw siya na dadayo muli sa Pilipinas o kahit saan man sila maglaban, maski sa Japan kung saan nakabase ang promoter ni Casimero na si Kameda. Kaso lang sinabi ng magkapatid na Casimero na aakyat na sila sa featherweight para wala ng problema sa timbang. Sa super bantamweight ang napanalo ng titulo ni Ngitumbua at ang target ni Casimero at ang kanyang promoter na si Kameda ay kukuha ng ranggo sa alas sa featherweight para unahan nila sina Oya Inoue. Kaya dapat may ranggo ang kanyang mga kalaban sa featherweight. Itong si Ngitumbua wala pang ranggo sa featherweight kaya di pwede. Ayon naman sa mga Pinoy fans na si current WBO super bantamweight rank number 1 contender Carla Mesa Martin ang maganda umanong itapat kay Philippus Ngitumbua. Magandang test daw ito para sa ating kababayan. Maalalang isa rin si Martin sa hinamon dati ni Ngitumbua at nagkasagutan sila sa social media. Kaso base sa galaw ng karera ni Martin, mukhang di niya isusugal ang posisyon niya. High risk, low reward na kalaban si Ngitumbua. Tingin natin na magfo-focus na lang si Wonderboy na masungkit ang corona. Hindi niya isusugal ang kanyang pagka number 1 contender at naghihintay na lang siya na bakante ni Naoya Inoue ang lahat ng belt sa super bantamweight. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang training ng angas ng Pinas. Janriel Casimero, nagja-jogging siya sa umaga para sa kanyang stamina. Ipinakita rin niya ang mala Bruce Lee at Manny Pacquiao na galawan niya sa shadow training niya. 101% daw ang galawan niya. Pinakita niya ang mabibilis na footwork at mabibilis na mga suntok at malakas na pagsigaw. Hindi pa nakontento sa pagja-jogging sa outdoor kaya nag-jogging din siya sa kanyang gym gamit naman ang treadmill. Kaya seryoso talaga si Casimero at mukhang may pinaghahandaan na laban bago matapos ang taong kasalukuyan. Nagpakulay na nga ng buhok si Casimero na parang Son Goku pag nag-super science. Sabi niya, "Hello fans, may kulay na ang buhok, bakit kaya?" Sabay nag-comment ng pugot ulo na naman. Napansin natin mga Lods na kapag may kulay na ang buhok ni Casimero ay papalapit na ang kanyang laban. Mga lumalabas na posible niyang next opponent ngayong December 2025 ay sina bagong WBO Oriental Featherweight Champion Japanese Mugicha Nakagawa na may record na 31 wins, 11 losses, 2 draws at 20 knockout. Nakatulad din na Casimero ay nasa ilalim din ng Kameda Promotions. At isa pang possible next opponent na alas ay itong bagong WBO International Featherweight Champion American Elijah Pierce, 28 years old, may record na 21 wins, 2 losses at 17 knockout. May knockout rate na 81%, may tangkad na 5 foot and 8 inches at 173 cm haba ng galamay.